sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat, lalo na sa iyo at sa buong staff mo, Papa Dudut? Sana'y maayos lang kayong lahat. Kung tatanungin niyo naman ako, okay lang din ako. Nakikinig sa inyong YouTube channel since 2021. Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Wena. Mula ako sa Guimaras pero nakatira ako ngayon dito sa Iloilo City. Dito na rin ako nagtatrabaho sa ngayon. Siya nga pala na-inspired akong sumulat sa inyo kasi napakinggan ko yung Aswang True Stories na tinampok ninyo. Meron din kasi akong karanasan sa mga aswang. Pero hindi ko magawang i-share sa iba ang totoong kwento ko dahil iisipin lamang nila na baliw ako. O di kaya ay gumagawa lamang ng kwento. Papa Dudut, lumaki ako sa isang extended family. Sa bahay ng lolo't lola ko noon ay 3 pamilya ang nakatira. At ang 3 padre de familia ang siyang mga anak nina lolo at lola. Pero noong namatay si Lolo Tino, nagsimula ng umalis ang 2 sa 3 pamilya na nakatira sa bahay. At ang natira na lamang ay ang aking ama. Kami na pamilya niya. Naiwan din ang 3 sa pinsan ko na anak sa labas ng isa kong tiyuhin, sina Kuya Renz, Jella at Mimi. Kami lamang naiwan noon sa Guimaras para alagaan si Lola Gringa na noon ay nasa 67 years old na. Samantala, nagsimula ako maka-experience ng kababalaghan noong 21 years old pa lamang ako. Noong taong naging isa akong disgrasyada. Nagkaroon ako ng boyfriend for 2 months noon at nabuntis niya ako. Pero dahil sa may asawa na yung lalaki ay tinakasan niya ang responsibilidad sa akin at mas pinili pa rin niya ang sarili niyang pamilya. Hindi naman ako nagreklamo noon kasi ako yung naging kabit. Ako yung naging marupok kaya yung nangyari sa akin ay resulta lamang ng aking pagkakamali. Mabalik tayo sa kwento ko, Papa Dudut. Natatandaan ko noon. Maaga akong umalis ng bahay noong araw na yon kasama ang lola ko. Papunta kasi kami sa Iloilo. Katulad ng sinabi ko kanina ay taga Guimaras kami. At para makapunta kami ng Iloilo ay kailangan pa naming sumakay sa mga bangka. Na ang tawag namin ay pump boat. 6 na buwan akong buntis noon. Mga 9:30 AM nang makasakay na kami sa pump boat. At doon kami sa pinakalikod na upo dahil nandun ang amiga ng lola ko. At tinatawag siya nito. Nang marating namin ang pwesto nito, ay isang pasahero na lamang ang kasya doon kaya't napilitan akong umupo na lamang sa upuan sa harapan nila. Nang nakaupo na ako ay saka ko naman napansin ang isang matandang babaeng katabi ko sa upuan na para bang nakalihis ang direksyon ng pag-upo niya. Alam niyo po yung medyo tagilid, paharap sa akin yung pagkakaupo niya. At ramdam na ramdam ko na tinitingnan niya ako gamit ang peripheral vision niya. Pero 5 minuto ang nakaraan ay aalis na ang sinasakyan namin. At kasabay noon ay nakaramdam ako ng pagkahilo ko na parang masusuka ako o
o parang mahihimatay. Nay, nahihilo po ako, sabi ko noon sa lola ko. Hala Wena, namumutla ka. Eto, meron akong white flower dito, amuyin mo. Sabi naman ng kaibigan ng lola ko na si Aling Presi. Pagkatapos kong amuyin ang white flower habang hinihilot ng lola ko, yung sentido ko ay umayos din naman ang aking pakiramdam. Pero ewan ko ba Papa Dudut, bakit hindi ako mapalagay habang nakasakay kami sa pump boat na yon? Kinikilabutan ako sa hindi ko mawari. Tapos ay sinubukan kong sulyapan yung matandang babaeng kanina pang nakatingin sa akin. At kinilabutan ako kasi talagang nakatingin siya sa akin. At napansin kong hindi siya kumukurap. Tapos yung titig niya sa akin ay para bang may mali. Para akong tinititigan ng hindi tao. Pero dahil naman sa malakas ang loob ko noon at may pagkaprangka ako ay hinarap ko ang nasabing matandang babae. Ali, napapansin ko pong kanina pa kayo nakatingin sa akin. May problema po ba? Kumpronta ko pero magalang ang aking pananalita noon. Nung una ay hindi pa kumibo ang babae pero binaling na niya sa tanawin sa laot ang kanyang mga mata. Mamayang kaunti ay may tila sinabi siya pero pabulong. Matapang ka pala, aniya. Pero sa halip na sumagot ay hindi ko na siya pinansin. Sa kabilang banda ay naalerto na rin naman sina Lola at Aling Presi at sila naman ang nakatingin sa babae. At saka hindi na naman kasi naging maganda ang pakiramdam ko noong mga sandaling yon dahil nawala na ang sipa ng white flowers sa katawan ko. Sinumpong ulit ako ng pagkahilo ngunit pinagpalagay ko na lamang na dahil sa epekto yon ng alon. Nang makarating na kami sa Iloilo ay agad namang kaming tumungo sa isang mall kung nasaan ang aming pakay. Maayos naman ang lahat hanggang sa bigla akong naduwal sa fountain area sa gitna mismo ng mall. Grabing pag-aalala ng lola ko noon dahil nga dalawa lang kami noon kasi umalis na noon si Aling Presi. May pagkanerbiyosa itong si lola kaya medyo nagpapanik na siya. Ngunit sinabi ko sa kanya na kaya ko pa kaya wag na siyang mag-alala. Minadali na lang naming tapusin ang sadya namin doon at nagmadali na kaming umuwi. Pag-uwi namin ay naging maayos ang pakiramdam ko. Pero nang dumilim na ay saktong pagsakit naman ang tiyan ko na parang hindi may paliwanag ang sakit. Dali-daling umalis ang kapatid ko noon para pumunta sa albularyo na nakatira malapit sa amin. Nang makauwi na ang kapatid ko ay agad siyang nagpausok at may nilagay na langis doon sa pinausok niya. Yung isang kapatid ko naman ay nasa labas ng bahay at nagsasaboy ng asin sa paligid at bubong ng bahay. Nang natapos nang magsaboy ng asin, yung kapatid ko ay tumambay muna siya sa labas ng bintana sa kwarto ko at habang nag-uusap kami, yung puno ng santol na halos 2 metro at kalahati lang ang layo sa bintana ng kwarto ko ay biglang yumugyog na akala mo ay parang may malaking hayop na naglalaro sa itaas nito. Nagtinginan muna kami ng kapatid ko at natahimik nang biglang humuni yon ng tik-tik-tik-tik habang patuloy na nalalaga sa mga dahon ng santol. At siya namang pagkaripas namin ng kapatid ko para makapasok sa loob ng bahay. Buong gabi niya kaming ginambala. Palibot-libot siya sa bahay pero hindi siya makalapit. Pati sa manuka namin sa tapat ng bahay ay naririnig na namin na nagsisikaluskusa na ang mga dahon at sanga ng mga kahoy. Mga bandang 12:00 ay natahimik na ang paligid at nakatulog na kami. Pero hindi pa pala tapos ang paggagambala ng demonyo. Natulog na kaming lahat at habang natutulog ako ay nakikita ko siya na nagpupumilit na makapasok. Pinipilit niyang sirain ang pinto ng bahay namin. Pilit akong gumagalaw pero hindi ako makagalaw kaya't nagdasal ako hanggang sa awa ng Diyos ay nagising na ako sa tila sleep paralysis na yon. Nang magising ako ay narinig ko ang lola ko
na umuungol na parang binabangungot ito. Kaya agad din akong pumunta sa kwarto niya at ginising siya. "Lola, gising!" sabi ko sa kanya habang niyuyugyug ko siya. Nang magising siya ay tinanong ko siya kung ano ang napanaginipan niya. Ang sabi niya, yung matanda kanina nagpupumilit makapasok dito sa bahay. Yung matandang tingin ang tingin sa akin habang nasa pampo tayo. Curious na balik ko sa kanya. "Oo, Wena. Tama pala ang hinala ni Presi kanina. Kanina habang sakay tayo ng pump boat ay bumulong na sa akin si Presi na nararamdaman daw niyang aswang yung matandang babaeng tumingin sa'yo. At yun nga tama siya. Kwento ni Lola sa akin. Samantala hindi na ako nakatulog hanggang sa nag-umaga na. Nung araw na yun mismo ay personal akong pumunta sa albularyo at humingi ng tulong. At sa awa naman ng Diyos ay hindi na ulit gumambala yung aswang noong mga sumunod na gabi. Ganon pa man ay naging handa pa rin kami. For 3 months, binantayan talaga ako ni na Lola, mga tiyuhin at mga pinsang kong lalaki para siguraduhin hindi ako magalaw ng aswang. Doon din akong natuto sa mga pangontra at kung paano malalaman na aswang ang taong kaharap mo. Ginamit ko na rin ang internet noon para mag-research tungkol sa mga nilalang ng dilim. Nung una talaga ay hindi ako naniniwala sa aswang. Pero pagkatapos mangyari sa akin yon, hindi ko man ito nakita ng harapan. Pero naniniwala na talaga akong may aswang. Hindi nagtagal ay nanganak na rin ako isang malusog na batang lalaki na pinangalanan kong David Angelo. 6 months after, isang malungkot na balitang dumating sa amin. Namatay yung isa kong lolo sa Bacolod, kaya yung mga kamag-anak namin doon ay nag-chat kay Lola sa pamamagitan ng Facebook para mag-inform at ma-invite kami sa burol at libing ng lolo ko. Ngunit tinawagan sila ni Lola para sabihin na hindi kami makakapunta. Tapos sabi nung tita ko ay sayang daw kasi nga matagal nang hindi nagkikita ang buong angkan. So ako naman, since hindi ko pa sila namimit, kinulit ko si Lola na kahit ako na lang yung pumunta, pero sobrang ayaw nila Lola na papuntahin ako dahil bala kong isama ang 6 months kong anak. Pero after ng masigasig na pagpupumilit ko, pinayagan nila ako pero maiiwan yung anak ko sa pangangalaga ni Lola. At kasama ko yung pinsang kong lalaki na si Renz sa pagpunta sa Bacolod. So bago kami bumiyahe, kung ano-ano yung binilin sa amin ni Lola na hindi ko masyadong tinake seriously. Papadudot nung nandun na kami, agad kaming hinaina ng tanghalian noong tita Helen ko. Pero yung pinsang kong babae na si Mariel ay hinahinan kami ng isa pang putahe. Tapos binulungan niya ako na huwag daw namin kainin yung binigay ng mama niya. Tapos napansin ko na nagkasamaan sila ng tingin ng mama niya. Pero hindi ko na masyadong inisip yon. Basta noong buong araw na yon ay lagi akong sinasamahan ng pinsang kong si Mariel. At pansin ko rin na panay yung sulyap niya kay Kuya Renz. Binigyan din niya kami ng mineral bottle na malaki. Tig-isa kami ni Kuya Renz. Tapos sinabi din niya na doon lang daw kami iinom. Medyo nagtataka na ako sa kinikilos ng pinsan ko pati na sa mga tinginan nila noong mama niya. Pero hindi ko na lamang masyadong pinansin. Hanggang sa kinagabihan na, tabi-tabi kaming natulog ng magpipinsan, pati yung dalawa niyang kapatid ay kasama din namin sa sahig natulog. Pero ang pwesto namin ay from left to right. Si Kuya, ako, si Mariel na nakaulo sa may paanan noong dalawa niyang kapatid. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon, basta sumunod na lamang ako sa sinabi ni Mariel. Tapos si Kuya naman ay feeling ko may alam kung bakit ganon kasi hindi siya nag-react. Although ramdam kong nawiwirduhan din naman siya sa mga nangyayari. Kinabukasan niyaya niya kami ni Kuya Renz sa isa pa naming lola, si Lola Vering. Medyo malayo at dumaan pa kami sa gilid ng parang burol yata yon, which is ilog, bago pa namin marating ang bahay ng lola namin.
Tapos ay doon lang namin napag-usapan na aswang pala yung pamilya ni Mariel at kursunada daw ako ng kuya niya. Hindi ko alam kung crush ako o kursunada akong kainin. Hanggang sa hindi na namin namalayan na maggagabi na pala, so doon na kami kay Lola Vering natulog. Bandang 3:00 ng umaga na noon nang magising ako kasi para gumamit ng banyo. Pagkatapos noon ay napansin kong bukas yung bintana sa sala, kaya isasara ko dapat yon nang may nakita akong babaeng nakatuwad sa tapat ng bahay. Tinitigan kong mabuti kung tama yung nakikita ko nang magsalita mula sa likuran ko si Lola Vering. "Bumalik ka na sa kwarto mo, Wena," utos niya sa akin. "Sino po ba yung Lola Vering?" Usisa ko sa kanya. "Ang tita Helen mo lang yun. Pero hindi na siya tao kaya huwag ka nang lalapit sa kanya. Sige na't bumalik ka na sa loob ng kwarto at ako nang bahala dito," aniya. Mula sa kwarto, naririnig kong kinakausap ni Lola ng pasigaw yung babae sa labas. Tapos biglang nagising si Mariel. Sabi niyang mama daw niya yung aswang sa labas at gusto daw nilang hawaan kami ni Kuya Renz ng pagiging aswang nila. Kinilabutan kami ni Kuya Renz. And the whole time na nawiwirduhan ako kay Mariel, yun pala ay gusto lang niya kaming protektahan. Sinabi din niya na hindi daw noon sasaktan si Lola kaya huwag kaming mag-alala. Noong oras ding yon ay hindi na ako nakatulog at nag-sound trip na lamang hanggang sumikat ang araw. At napagdesisyonan na namin ni Renz na umuwi na rin ang araw na yon. Although may mga ilang gamit pa kaming naiwan kina Mariel, hindi na namin nakuha. Kaya naman hindi na kami makauwi ng buhay. Pag uwi namin ng Guimaras, agad kong ikinuwento yon kay Lola Gringa. At doon ko nalaman sa kanya na kaya pala niya ako ayaw papuntahin doon sa Bacolod. Dahil nasabihan na pala siya ni Lola Vering na naging aswang na ang ilan naming kamag-anak doon. Kaya pala abot langit ang pagtutol niya na isama ko ang anak kong si David kasi siguradong kakainin lang yon ng mga aswang doon. "Nakita mo ba ang totoong itsura nila kapag aswang sila?" Usisa pa ni Lola Gringa sa akin. "Hindi pa po," sagot ko naman. Nakita ko namang huminga ng malalim ang lola ko. "Mabuti naman at hindi mo sila nakita sa totoo nilang itsura. Baka mabaliw ka lang kapag nakita mo ang totoong anyo ng isang aswang," ang sabi pa ni Lola sa akin. Lumipas sa mga buwan. Isang gabi nagkasakit si Kuya Renz at masama rin noon ang pakiramdam ni Mama habang si Papa naman ay nasa trabaho. Kaya ako ang napag-utusan para bumili sa labas ng gamot at pagkain. Nakabalik din naman ako kaagad at nang puntahan ko si Kuya Renz ay nakita kong mahimbing na natutulog ito. Kaya tinabi ko muna ang gamot sa gilid. Maya-maya pa tinawag na ako ni Lola para kumain. Ginising din niya ang mga kapatid ko at mga pinsan kasama na si Renz. At tabi-tabi kaming umupo para kumain. Huli na nang pumunta sa hapag si Mama dahil nahirapan itong maglakad dahil sa naranasang rayuma. Habang kumakain naman kami, nagkwento si Kuya Renz. Sa kanyang panaginip daw ay parang may humihila sa kumot niya. Sabi naman ni Mama, panaginip lang yan Renz, kaya kumain ka na para uminom na ng gamot. Nang matapos na silang kumain ay nagpahinga muna kami saglit at maya-maya. Pagkalinis ng mga pinagkainan ay nagsalatag na kami ng banig para matulog na sa sala. Iniwasan muna namin ang kwarto namin dahil baka makahawa ang sakit ni Kuya Renz. Kaya siya muna ang hinayaan namin gumamit ng kwartong mag-isa. Dumating naman si Papa bandang 9:00 ng gabi mula sa trabaho. Sila Mama naman ay naglatag ng higaan para matulog na. Natanaw ko na sinamahan ni Mama si Papa na kumain at pagkatapos maghugas ng mga plato ay natulog na din silang lahat. Pinatay ang ilaw at tanging gasera lang ang nakabukas. Mga 12:00 ng gabi, biglang napasigaw si Kuya Renz.
Agad naman nila itong nilapitan at tinanong kung bakit ito sumisigaw. May humilas sa kumot ko, tito. Natataranta nitong sigaw. Sino? Tanong pa ni Papa. Pero bago pa makapagsalita si Kuya Renz ay may napansin akong aninong gumagalaw sa ilalim ng kama ng pinsan ko. Agad kong inalerto si Papa. Pa, meron kong ano sa ilalim ng kama ni Kuya Renz, ang sabi ko. Ngunit nang sinipin namin ay walang laman ang ilalim ng kama. Bagamat may amoy na masangsang na nanggagaling doon. Agad na nakakutob sina Papa at Lola Gringa sa kung ano ang meron sa mga oras na yon. May aswang, pabulong na sabi ni Lola Gringa sa amin. Agad namang kinuha ni Papa ang itak at sumilip siya sa bintana at dahan-dahang binuksan. Ang pintuan, pagsilip niya sa silong, may babae na nakamalong na itim. Nakatalikod at hawak ang kalahating kumot na gamit ng kapatid ni Mama. Sumilip din kami ni Mama sa ilalim at nakita namin mismo ang babae. Namukhaan namin ito. Si Tita Helen. Lintig Helen, anong ginagawa mo dito? Balak mo bang kainin ang pamangkin ko? Galit na wika ni Papa sa aswang, naming kamag-anak. Lumapit si Tita Helen kay Papa at nagulat kami kasi namumulang mga mata nito. May matutulis na ngipin at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Agad namang sinabuyan ni Itay ng tubig at asin. Hindi ko kayo papatayin. Narito ko ngayon sa Gimaras para kumbinsihin kayo na sumapi na sa amin na maging aswang tulad namin. Pahayag pa ni Tita Helen. Hindi pa kami baliw para pumayag na maging aswang kami. Saad naman ni Papa. May takot kami sa Diyos at kahit kailan hindi kami sasapi sa dyablo. Dagdag pa niya. Kung ayaw mo, ibigay mo na lang sa akin si Renz o si Wena. Pwede rin yung apo mong si David. Galit na wika pa ni Tita Helen. Nagimbal naman ako sa narinig ko at agad kong pinuntahan ang anak ko sa sala at kinarga. Magkakamatayan na kami ni Tita Helen pero hindi ko ibibigay sa kanya ang aking anak. Wala kang gagawing aswang sa amin. Umalis ka na. Kasi kung ipipilit mo yung gusto mo, kakalimutan kong kamag-anak ka namin. Galit na sigaw ni Papa sa tiyahing kong aswang. At nung lalapitan na ni Papa si Tita Helen, nakita kong bigla itong naging pusang itim at mabilis na tumalon sa bakuran. Nakakakilabot ang nasaksihan namin, kaya't nagdasal kaming lahat pagkatapos. Hindi na nakatulog sina Mama at Papa dahil nagbantay sila sa amin. Hindi na rin ako nakatulog kasi bantay sarado naman sa akin ang anak ko. Sinumpa ko rin sa sarili ko na kahit na anong mangyari, hindi ako sasapi para maging aswang. Mas gugustuhin ko na lang na mamatay kaysa maging kampo ng kadiliman. Kinabukasan ay nagpasya sina Lola Gringa at ang mga magulang ko na umalis na kami ng bahay. Biglaan yon. Hindi na namin kinuha mga gamit namin. Kaunting damit lang at yung mga mahalaga naming papeles. Tapos pansamantala kaming tumira doon sa upa-upahang bahay ng kaibigan ni Lola na si Aling Presi. Mukhang hindi naman kami nasundan ni Tita Helen. Pero hindi pa rin kami nagpakakampante. Kumonsulta ulit kami sa albularyo at binigyan kaming lahat ng pangontra sa aswang. Pagkatapos ay palagi kong binabantayan ang anak ko dahil ayaw kong mahulog siya sa kamay ng mga aswang kong kamag-anak. Samantala, naikwento naman sa akin ni Lola Gringa kung bakit naging aswang sina Tita Helen at ilan naming kamag-anak. Piyesta yata sa Bacolod noon. Nakakain daw ang mga ito ng pagkaing may laway ng aswang. Pero sabi din ni Lola na meron din daw nakaaway si Tita Helen noon nang dahil sa lupa kaya sinumpa daw ng kaalitan niya ang buong pamilya ng tiyahin ko. At ang sumpa ang maging aswang silang lahat. Papadudot gusto ko mang kalimutan ang naging karanasan kong ito pero hindi ko po magawa. Lalo na't nakita ko na ang totoong anyo ng isang aswang. Nakakatakot, nakakakilabot. Tatatak sa utak mo habang buhay ka.
At kung mahina ang loob mo ay mababaliw ka talaga. Sa ngayon ay dito na kami sa Iloilo City nakatira para hindi na kami masundan pa ng mga aswang naming kamag-anak. Lumaki na rin ang anak kong si David. Sa ngayon ay nasa grade 5 na ito ngayon. Ako naman ay dalaga pa ring ina pero ayos lang. Ang importante lang naman sa akin ay kasama ko ang pamilya ko at si Lola Gringa na malakas pa rin hanggang sa ngayon. Samantala may asawa at sariling pamilya na sina Kuya Renz, Jella at Mimi at nakatira na sila sa iba't ibang lugar dito sa Panay. Samantala wala na akong balita kina Tita Helen at sa pamilya niya. Ang huli ko na lang pong nabalitaan ay naging aswang na rin si Mariel. Pagkatapos noon ay wala na. Oo, nag-iingat pa rin kami dahil baka nagmamasid lang sila sa amin. Pero kampante naman ako na hindi nila kami masasaktan dahil bukod sa malakas ang pananampalataya namin sa Panginoon, nakahanda kami sa kanila anumang oras. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Muli maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang Wena Francisco ng Iloilo City. Maraming salamat Wena sa paglalakas loob na i-share sa amin ang inyong naging karanasan. Pero ang tanong ng karamihan sa inyo sa tuwing nakakarinig ng mga aswang stories totoo bang may aswang? Saan ito nagsimula? Ayon sa ilang mananaliksik, noong panahong hindi pa dumarating ang mga Espanyol, naniniwala na ang ating mga ninuno sa Diyos-Diyosan, kay Bathala o kahit sino pa mang Diyos. Kahit ang puno ay kanilang isinasamba. Sobrang dami nilang paniniwala, kultura at kaugalian na talaga namang pinapanatili nila. Payak na payak ang kanilang pamumuhay noon, kaya nga lang nang dumating ang mga Espanyol, ito'y biglang nabago. May mga nagsasabi na may iilan sa babaylan ang gustong lumaban sa mga Espanyol. Kaya naman gumamit sila ng maitim na mahika at naging aswang para bawasan unti-unti ang mga ito. Hanggang sa hindi na nawala ang kanilang pagiging aswang. Dahil pag ginawa na ang maitim na mahika ay hindi na magiging maputi ang bilog na agimat na mistulang holen sa loob ng katawan. Ang holing puti na ito sa katawan ay sinalin-salin na sa kanilang mga angkan. Gayon nga lang ay naging maitim dahil sa pagnanais ng iilang babaylan na paalisin ang mga Espanyol. Ang mga aswang umano ay takot sa asin, bawang, pulbura at mga kasangkapan o kagamitan na may bahagi ang Diyos. Hanggang sa tumagal ay kumakain na sila ng mga lamang loob ng tao na hindi naman dapat. Hindi na nila mapigilan ang kanilang mga sarili na kumain ng tao. Sila'y humihingi ng tawad sa kanilang Diyos-Diyosan dahil sa kalapastangan ng ginawa subalit hindi ito pinakinggan. At ang nangyari sa kanila na ito ay isang sumpa o kaparusahan na hindi alam kung hanggang kailan tatagal. May mga nagsasabi naman na ang mga aswang daw ay galing sa mga Espanyol. Sa pamamagitan ng barko sila'y sumakay doon at lumipat sa Pilipinas upang magtayo ng kanilang sariling pamumuhay at lupain na malayo sa makadiyos na mga Espanyol. Kaya naman lumaban sila at nakiisa sa pagpapaalis sa mga Espanyol ng mga Pilipino. At ang panghuli na nakalap ko, ang mga aswang umano o iba't ibang uri ng angka ng aswang ay mga anghel na ibinaba kasama ni Satanas sa lupa, pinarusahan at naging aswang. Mga sapi ni Satanas ang mga ito at nagpakalap ng lagim o kasamaan sa sanlibutan. Gustong gusto ni Satanas na dumami ang kanyang mga tagasunod. Kaya naman tinutukso niya ang mga tao na gumawa ng kasalanan at suwayin ng Diyos. Kahit saan man galing ang aswang, masama pa rin ang ginagawa nitong pagpatay sa mga walang kalaban-laban na nilalang. Tandaan na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Mahal tayong lahat ng Diyos at hindi niya tayo hahayaang mapahamak sa kamay ng dyablo. Maaaring ang iba sa inyo ay naniniwala o hindi. Kung ano man ang inyong paniniwala, ay dapat nating irespeto ang bawat isa. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel. Ganoon din ang Giangiana Vlogs at mag-subscribe.
maraming salamat po sa mga bago naming mga subscribers at mga dati pang mga subscribers. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.